Ayan. So, meron tayong ngayong video para sa Wablink EX1800. Ito ang solusyon sa mga hindi maayos ang password sa Wi-Fi at palaging bumibitaw na connection. So, hindi makakonect. So, tingnan natin. Sa ngayon, nakakonect ako sa aking piso Wi-Fi. So, mayroon pa akong 40 minutes na makikita nyo sa baba. Piso netan. So, i-access natin yung ating Wablink. So, dito sa aking login page, magla-login muna ako para makita natin yung pinaka dashboard na Wablink. Okay? So, ngayon, nandito na tayo sa dashboard. Ang pangalan ng aking piso Wi-Fi ay Pat Piso Wi-Fi. So, nakakonect siya sa LBP piso Wi-Fi ko. So, ang access point, naka-AP mode na rin ako. At ang aking uptime ay 2 days, 7 hours, 43 minutes. So, yung solution para dito sa wireless, ito, sa mga bagong bili na access point. So, hindi nyo ma-open ang settings na ito. Kahit ilang beses na kayo nag-save, hindi pa rin ma-open. Palagi pa rin siyang may password. So, yun ang isa sa mga problema na na-encounter natin sa mga bagong bili na access point. So, ang pinaka-solution lang naman dito para ma-open nyo siya at mawala ang password, kailangan nating baguhin ang ating firmware version to version 230314. So, ayan, nakita nyo na. So, ito lang ang gagawin ninyo. Babaguhin nyo lang ang firmware version ninyo. So, para ma-update nyo ang firmware version nito, nandito lang siya makikita sa ating advanced. Okay, so advanced settings. Nandito yung firmware update. So, click nyo lang yung firmware update. At ayan, makikita nyo dito yung version ng current firmware version nyo. So, kailangan mag-upload. So, punta kayo dyan sa choose file na yan. And then may lalabas na another window, hanapin nyo lang yung firmware na makikita nyo. Nga pala, yung firmware para sa version 230314, pakihanap na lang din sa comment section. Okay? So, once na napili nyo na yung firmware na gusto nyo, na kailangan nyo, click nyo lang yung upload. So, after nun, magkakaroon lang siya ng waiting time, magkakaroon siya ng bar or uploading bar na sign na nag-upload or nag-upgrade ang yung firmware. So, after nyo ma-update, dapat, tingnan nyo sa home, dapat dito nagbago na yung version number. Okay? Pag hindi pa rin nagbago yung version numbers, ibig sabihin unsuccessful yung inyong firmware update. Okay, goods na sa unang problema. So yun ang sagot para ito ma-open nyo or ma-save nyo yung open settings na to. Kasi sa mga latest firmware version, hindi ito nababago. Kahit anong save nyo, hindi pa rin nababago. Okay? So ngayon, kahit na sa pangalawang problema tayo, kahit na nabago na natin yung version 230314, bibitaw at bibitaw pa rin yan. Kasi kailangan nyo ng tamang setup ng inyong access point. Tingnan natin, naka-access point pa rin ako. So, kailangan ma-enable nyo yung DHCP settings ng access point mode. Kasi by default, naka-disable po yun. So, ipapakita ko po sa inyo para at least alam nyo rin siya. Okay? So, dito, ayan, wala siya. Hindi nyo siya makikita. So, sa advanced settings, wala dito yung LAN settings. Ito lang ang pinaka-settings na makikita nyo pag nag-login kayo sa dashboard ng inyong access point, ni AX18. Okay, so ito ang LAN settings ng access point mode. By default, naka-disable po yan. So, ibig sabihin, kung naka-disable po yan, kumukuha ng IP address si Wablink sa ating piso Wi-Fi. So, doon siya kumukuha ng IP address na binobroadcast niya sa mga user. So, halimbawa, may nag-connect na isang user. So, bibigyan niya ng IP galing sa DHCP ng piso Pi or LBP. Doon siya kumukuha ng IP. Pero kung once na naka-enable ito, may sarili ng DHCP address na binibigay si access point or si Wablink. So,
sa mismong access point, doon na siya kumukuha. So, hindi na siya mahihirapan na kumuha ng IP. So, mayroon na siya. Kaya hindi na siya bumibitaw. Unlike doon sa una, kumukuha pa siya ng IP. Minsan, nagkakaroon siguro ng conflict. Kaya bumibitaw yung connection natin. So, hindi tayo makakonect kasi nga is hindi nagbibigay ng IP yung ating LBP. So, dito, malabo na mangyari yon kasi nga, si access point na yung nagbibigay ng IP dun sa mga nagkukonect sa ating piso Wi-Fi. So, ito ang nakita kong solusyon. After ko kasi baguhin ito dito sa LAN settings, hindi na ako nagkakaroon ng problema sa disconnection. So, kahit ilang araw na itong nakakonect sa akin, so hindi na siya nagdi-disconnect. So, sana makatulong po ito. Ito lang, hanapin nyo lang po itong LAN settings na ito. Baguhin nyo lang, enable nyo lang, solve na ang problema nyo. So, hindi masasayang ang perang pinangbili nyo sa Wablink. Okay, good luck. Happy New Year.